So, kamusta po mga Streetwise? Ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan ito. So, nung 3 days ago pala, si Sara Duterte po pumunta po ng Bohol. At doon, pinopromote niya si Camille Villar. Di ba yun eh. Alam naman po natin no, na pinopromote niya yun ni Sara Duterte si Camille Villar. Okay. Ngayon, nung si Sara Duterte pumunta po ng Bohol, hindi niya naman kasama si Camille Villar, pero pinopromote niya doon. Yun nga lang po, may isang tao no, na sumisigaw na wala kaming tubig. Lupit, di ba? Ang tapang ng tao na yun. And then, sa kakasigaw niya ng wala kaming tubig, pinalabas po siya ng venue. So, ano bang point ko dito? Pahiya si Sara Duterte dito. Kasi nga po, isipin mo pinopromote mo si Camille Villar at ang sigaw ng tao doon sa bandang likod, wala kaming tubig. Oh. So, ito para makuha nyo yung point natin, no? Ito nangyari, 3 days ago ito nangyari. Yan. So, nangyari ito sa sa Inabanga Gym. So, sa Inabanga Gym na yan, mga kababayan, ayan yun eh. Inabanga Bohol. April 28. Tagal na pala nito. April 28 pa pala ito. Pero ngayon ko lang nakita eh. Yan si Sara. Okay. So ngayon, tinan nyo to nung pinopromote niya nga si Camille Villar, ayun ang kwento kasi. So, medyo malapit pala siya sa stage, no? So, sumisigaw ang babae sa likod. Tingnan nyo Panoorin nyo to. Sige. Pero wala tayo tubig na tarong. Bisaya kasi eh. Di ba Bohol Bisaya yun, di ba? Tama ba? Yung Bohol Bisaya, no? Subukan ko i-translate Subukan ko lang i-translate. Kung kaya kong i-translate. Pero wala tayong tubig na tarong. Pero wala tayong tubig ngayon. Tama ba? Wala tayong tubig ngayon. Ayaw lang. Baka makapirate tayo. May music. Ano na, Sara Diamond? Tubig! Kinadakan suba, pero wala tayong tubig! Suba, di ba? Suba, ilog. Tama, di ba? Ilog, di ba? Oy, Arnold Lopez. Lumipat ka sa YouTube. Wala akong kita dyan sa Facebook. Wala kami tubig ngayon. Tapos, maraming ilog. Wala naman tayong tubig. Walang tarong, matino. Okay. Salamat Wala tayong tubig na matino. Wala tayong tubig na matino, sabi. Pero wala tayong tubig na tarong. Ayaw lang. Ano na, Sara Diamond? Tubig! Kinadakan suba, pero wala tayong tubig! Tama ba? Madami tayong ilog pero wala tayong tubig. So, ang ending niya, mga kababayan, pinalabas siya ng venue. Dami ko liglig dyan sa YT. Ano nangyari to sa Bohol 3 days ago? Mansad, kita may kinadakan suka pero wala tayong tubig. Wala si Kuan. Nawala tuloy ako.
tubig. Tama naman daw sinasabi niya. Oh, marami tayong ilog pero ba't wala tayong tubig? Pinuot man sad. Kita may kinadakal suka pero wala tayong tubig. Wagi si Kuan. Walis. Ayaw kong itulod. Ayaw kong don't touch me. All right, I Don't won't touch touch you. me. But do not shout. Don't touch me. Do not shout here. Di ka tayo Don't touch me. Ay kong itulod. Dara. Wala akong kasagit, sir. Igor ako ka-live. Siya to. Igor ako ka-live. Wala akong ka-creative scene. Nilakaw na ko. Yun, so pinalabas. Pinalabas. Ang ingay mo kasi. Hindi, pero sipin nyo yan, ha? So, nung si Sara po, nagrarally dyan sa Bohol, di ba? Nung ipopromote niya kasi si Camille Villar, may sumisigaw sa crowd na Bisaya pa talaga, no? Eh, syempre, alam naman po natin, no? Na si Sara Duterte, fluent sa Bisaya yan. Wala nga atang ibang alam na salita yan, kundi Bisaya lang, no? So, di ba, yung sabi nung nasa venue, wala kaming matinong tubig, ang laki ng ilog dito sa Bohol, wala kaming tubig, tapos, nung pinalabas na siya, sabi, bakit nyo ako pinalabas? Tama naman yung sinasabi ko, wala tayong tubig. Reklamo yun, kasi ang point dito, ipopromote mo yung tao, eh may reklamo naman pala yung taong bayan sa kanya. O sabihin nyo, iboto nyo si Camille Villar. Wala kaming tubig dito. Anong masama doon? Hindi mo lang matanggap. Tinan nyo katangahan kasi ni Sara. Tanga-tanga kasi nito eh. Tinan nyo to. Ngayon, para kay Sara, hindi siya naniniwala dyan. Kasi sabi nga ni Sara, naniniwala si Vice President Sara Duterte na politika ang nasa likod ng pagpapaimbestiga ni Pangulong Bongbong Marcos sa umunoy palpak na serbisyo ng prime water sa iba't ibang bahagi ng bansa. Walang nga, sinisigawan ka na nga sa Bohol. Di ba? Sinisigawan ka na nga sa Bohol na wala kaming tubig. Ngayon, nasasabihin naman ngayon ni Sara Duterte, ay ang pag-imbestiga nga po ni PBBM sa prime water, politika lang. So, ibig sabihin, hindi mo naririnig yung sigaw ng taong bayan. Tanga ka nga. Naging vice presidente ka, tanga-tanga ka. Paano naging politika ang issue sa prime water kung may nagrereklamo? Ay? Pinaalis. Pinaalis kasi kontra sa kanila. And by the way, mga babayan, ito pa nakakatawa dito eh. Speaking of Camille Villar, kanina merong alyansa kanina, di ba, sa Quezon City. Pasilip sa loob ng Quezon City, si Quezon Convention Center, kung saan gaganapin ang campaign ng rally ng alyansa para sa Bagong Pilipinas. So, wala na po si Camille dito. Dito pa pala. Diyan pa pala si Camille eh. Diyan pa pala. Sa gilid. Pero hindi siya umattend. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, 11 pa sila dito. So, wala pa si hindi umattend si Camille kanina. Di ba? So, kanina, dito, dyan si Abalos, si Abibinay, Lacson, si Pacquiao, Tito Soto, si Tulpo. Ayan. Ngayon, tinan nyo to. Speaking of Abibinay, speaking of Camille Villar, siguro naman tayo, ilan ba tayo nanonood ngayon dito? 1,100 tayo ngayon dito na nanonood. Siguro naman, majority sa atin dito, naniniwala na wag na po nating iboto ang mga Villar. Siguro naman. No? Siguro tayo, nakatatak na siguro sa mga isip natin na sa May 12, wag na po natin iboto si Camille Villar. 'Di ba? Kasi tingnan niyo nga, 'di ba? Tandaan niyo yung prime water ng mga kababayan, meron sa Bohol.
Meron sa Bohol. So ngayon, ang kailangan kasi natin dito, no? Ang kailangan natin dito maging fair. No? Sa pagpili po natin. So ngayon, baka sabihin nyo naman kasi nagpo-promote ako. Pero para sa akin, no, kung papapiliin lang ako, Camille Villar ba o Pacquiao? Siyempre kay Pacquiao na lang ako. O sabi ni Pacquiao dito, Pacquiao Ice Housing Project in Pampanga. So mga babayan, no, isa sa mga plataforma nga po ni Manny Pacquiao, pabahay. O, at tandaan po natin mga babayan, nagawa niya na po ito sa Jensen. Sa Jensen, meron po pabahay si Pacquiao doon, yung Pacquiaoville ba yun? Pacville ata. Meron siya pabahay. So, and actually, ano rin to plataforma din ni Pacquiao itong pabahay nung siya po yung tumatakbong presidente dati. At syempre, pinromote din po siya ni Lenny Robredo, di ba? Former Senator and boxing icon Manny Pacquiao announced on Wednesday his plan to establish a housing project in Pampanga. He said the project will mark the first expansion of the Pacman Village pala, outside Sarangani in General Santos City. The announcement was made during a campaign, di ba, sortie to the Alyansa para sa Bagong Pilipinas, senatorial bets in Pampanga. O yan na. So yung nagawa nga po ni Pacquiao po sa Jensen tsaka sa Sarangani na Pacman Village. So magiging nationwide po ito. Hindi po katulad po na pabahay ni Villar. Oh, tingnan nyo alam nyo nakakatawa dito. Isa sa mga negosyo at nagpayaman sa mga bilyar, pabahay. Pero hindi po nila priority ang pabahay. Kasi nga binibenta nga po nila. Parang ito example nito Example nito. Example to. Naalala nyo to? Cynthia Villar, DHSUD housing project is for middle class, not poor. So, Senator Cynthia Villar on Tuesday took a swipe of the Department of Human Settlement and Urban Development over its condominium-style housing project which she believes will benefit the middle class and not the poor families. Mga kababayan, alam nyo, bullshit po ito. Ito po, ang tawag ko nga dito, ganito po kumikilos ang oligarkiya. Ano ko nasabi? Ayaw po ni Cynthia Villar yung pabahay po ng HSUDC. Tama ba? HS ano yun? DHSUD. Oo. Ayaw niya. Kasi nga daw po, ang target naman kasi ng pabahay, middle class. Ano nyo naman mga babayan? Hindi porket na ayan tayo Marami pong mga middle class mga kababayan na walang bahay. So ngayon, bakit ko kontrahin ni Cynthia Villar na magkaroon ng murang bahay yung mga middle class? Doon pa rin makikita yung conflict of interest po ni Cynthia Villar sa pabahay. Kasi tandaan po natin, mga kababayan, di ba? Nagbebenta rin po ng pabahay si Cynthia Villar. At ang target po nila, middle class din. Di ba yung Lumina? Meron pa bang Lumina ngayon? Nakuha nyo, no? Ganito po kumikilos po yung oligarkiya. Politika, ginagamit yung impluwensya ng politika para pumabor sa kanilang negosyo. So ngayon, wala namang problema mga kababayan Nabigyan ng murang pabahay yung mga middle class. Hindi pwedeng puro sa mahihirap lang. Kailangan din po ng pabahay ng mga middle class. So ngayon, naisip ngayon ni Cynthia Villar na ang pabahay ng gobyerno, ang target ay middle class, ayun din ang target ng pabahay ng mga bilyar So, kompetensya niya yung gobyerno. So, gagawin po ni Cynthia Villar, kukontrahin niya yan para pababor sa kanya, di ba, yung proyekto ng gobyerno. Ganun po yung oligarkiya. Ayun po, magandang example po ng oligarkiya. Hindi po yung tulad ng sinasabi ni Bobong Eli San Fernando na pagnegosyante oligarkiya na. Tanga yun Di ba si Eli San Fernando ba yun? Si Elijah? Bobo po yun. Ang sabi niya, pag negosyante, oligarch na. Hindi po ganun yun. Ang oligarch po is kayang kontrolin yung negosyo gamit ng politika. Vice versa. At mga bilyar po yun. Lumina palpak, pera. Di ba, daming reklamo sa Lumina, no? Substandard yung bahay, pero ang target nila doon, middle class.
Kaya ngayon mga kababayan, no, kung papapiliin lang ako, Pacquiao o Camille Villar, kahit Pacquiao na lang ako. At tandaan po natin na si Pacquiao po, pabor po siya sa charter change. Di ba? Pabor po si Manny Pacquiao sa charter change. At syempre, alam naman po natin na si Manny Pacquiao, namigay po talaga ng bahay yan, ng libreng pabahay. As in, all, parang libre na nga, sobrang mura. Yung Pacmanville. O, di ba? O. So, yun mga babae, no? So, kayo po, no? Nung pumasabi nyo nga po dito, di ba? Sa sinigawan nga po si Sara Duterte, dun po sa Bohol, nung pinopromote niya si Camille Villar. So, pahiya ba dito? Si Sara. Yan, nasa comment lang po sa baba at binabasa ko pong lahat yan. At syempre, yan po sa Team Replay. Pa-like po, subscribe. Kung hindi naman kalabisan, pa-share na rin po ng video po na to. So, thank you mga kababayan. And then, may isa pa tayong topic. O, last na to. Last topic na natin to.